Look who's driving! Syempre, with guidance pa rin ni Lolo, hindi pwedeng mag-isa. At pwede na talaga magka-license si Rapa Boy, 16 years old. At sa pagkakataong ito ay naghahanda na nga tayo para sa operation natin with Lolo pa niyan kasi pwede pa siya pumasok dyan sa loob. Pero saglit-saglit lang ay pinaalis na rin siya. At bali pinapasok kami dyan ng mga 12. Sa pagkakataong yan hindi naman kinakabahan ang lola nyo. Mas nararamdaman ko pa yung gutom. And from this to this. Oh yeah. Huh? So usually like around 8 plus 8 nandito po Kama mo? with us and will let us know if patients. Yes, opo, buhay pa ang lola nyo. Ay, oo naman, hindi ma-edit itong video ito. So ito nga, at grabe yung pagkahilo ng lola nyo dyan. At sa pagkakatanda ko, pinasok ako sa operating room ng mga alauna. Tapos inilabas din ako ng mga mag-aalas 5 siguro. Pero lulang-lula talaga ako noon. At noong time lang yun na dinala ko sa ward ko na kasama si Lolo. Pagkarating ko nga dyan, hinanap ko si Rapa Boy. So sinundo siya ni Lolo sa bahay. Medyo malapit-lapit kasi itong ospital namin. Kaso nag-aaral si Rapa Boy, kaya sumaglit lang siya dyan. Si Rapa Boy nga ay umayak na lang umayak. Pero syempre naman hindi hagulhol. At sumaglit lang talaga si Rapa Boy kasi nga may pasok. Nag-aaral siya. Syempre hindi naman natin siya masyado aabalahin. At inihatid na lang siya ulit ni Lolo sa bahay. Pilit ko mabuksan ng mata ko. Talagang umiikot ang paligid ko. So, pinakain naman ako ni Lolo dyan at talagang gutom na ako at sinubuan na lang niya ako. Nitouch nga yung dinner ko pero bitin, hindi ko naubos nga. At pinilit ko lang talaga malamnan ang tiyan ko at gutom na ako. Dahil nga hindi ko nga nakikita yung kinain ko at base sa lasa ko, chicken siya, tapos may kalabasa, gulay, tapos mashed potato. Sayang at hindi ko naubos. Kung hindi lang masakit ang ulo ko, ubos yan. Kaso nga lang parang masusuka baga ako. Sa recovery room nga nagsuka na nga ako ng puros tubig. So ito nga, hindi ko alam na may dessert pala. Hindi tinago. Di sana yung mga uutay pag umayos na ang lagay. Pag-ari ka naman si Lolo, hindi maaasahan sa mga ganyan. At after ko nga makakain, nakatulog na ako siguro mga 8 na ng gabi. Kaso aalis nga si Lolo. Na-extend na nga siya ng alas 9. At naging okay na lang yung aking kalagayan nung madaling araw. And good morning. Hindi ko pala alam kung good morning na nga talaga dyan. Kasi bigla na lang ako nagising at napaihi. So, yun nga, sinamahan tayo ng nurse. Isang beses lang naman tayo sinamahan. Kasi nga, sabi niya, unang beses daw ay samahan daw siya. So, okay. At maganda na rin yun. At nakuha ko ang ating camera. At that time, wala na talaga si Lolo dyan. Nasa bahay na. And sabi ko nga, batok nagtitiis sa dilim. Meron man tayong super night mode. And thankful talaga ako at nawala na ang pagkahilo ko. At nagkaroon pa tayo ng video for today. At syempre, nagkaroon tayo ng content. Content is life. So, ito yung ating naging room dito. Bale, hindi ko alam kung ilang cubicle to. Curtain lang ang mga pagitan natin. Pero okay naman siya. At napaka-comfy ng ating kama. And mamaya pakikita ko sa inyo kung bakit gusto ko talaga itong pagkakahiga ko dito. So, ito nga, ang maganda sa akin ay nasa yung dingding dyan. CR na yun. So, malapit tayo mag-CR. So, yung mga sumunod ko ng CR, hindi na ako nagpapasama at kaya ko naman.
Pero medyo ang isang problema ko nga dito ay hindi pa ako masyado makabangon ng okay. So, naayos ko naman yung ating kama. Nade-decline siya kaya okay. At ito nga, tinuturo ko yung aking pang-massage sa paa. Ang sarap-sarap niya. And buti na lang, wala akong swero. At maalwan akong magkikilos. Pero nilagyan lang ako nila ng IV Life para sa gamot. Nakita ko nga, hindi pa talaga alas 12. Masyado 11 pa lang. Iniintay ko nga ako'y antongin pero hindi nga ako makakatulog. Dapat pala hindi mag-ingay dito at nakakahiya naman sa kapitbahay. Ay aba, nakakainip din ka dito sa ospital na ito. Wala ka namang maririnig at tahimik lang. Pero masarap yung feeling dito, ma-warm, at saka masarap din yung kama. At maiba nga tayo ng istorya, yung bang nurse ko. Hindi ko nga siya nakikita dahil nga panay nakapikit nga ako dito sa sobrang ilo ko. Kahapon nga, hindi naman talaga ako nakaramdam ng takot. Pero simula nung nilagyan ako ng oxygen, doon ako natakot na para pag akong masosopok. At buti na lang ilang segundo ay nawalan ako ng mali at ang naalala ko na lang ay nasa recovery room na ako. At uminglish na ako ng uminglish doon. At ikikwento ko yun sa isang araw. Bongga na lola nyo, nag-i-English. Kahit bangag. At napapansin nyo ba yung may kulay green na yan? Yung may pindutan ng pantawag mo sa nurse, may switch ng ilaw, may pag-adjust ng kama. Talagang medyo hindi mo na talaga kakailanganin ng kasama. And dati ko nga yung sinasabi ko sa'yo, napakasarap. Kasi nagmamassage siya. Parang nagpe-press siya. Yung kabila, alternate sila. Kahit ang sarap na, parang mag-flow talaga yung iyong mga dugo-dugo diyan at hindi ka mangangalay. At buti na lang at naisip nila ito ay sa Pilipinas, nung confine naman ako, walang ganyan. Very good, very nice. Ay lumayo na naman tayo sa istorya. So yung nurse nga, ay dahil nga hindi ko nga siya nakikita, tapos nung nakagkakitahan kami, ay narinig ko pati siya nagtatagalog, kaya sabi ko, Pilipina ka? Ay kasi nga, naririnig ko lang siya, English siya ng English. Ay sabi nga, ay bawal daw silang magtagalog. Kaya inunawa na talaga natin. So, nung nagkaalaman tayo, nagbubulungan na lang tayo ng Tagalog. Ay, pero kung titignan po siya, buka siyang Koreana. So, dalawa silang Pilipino dito, yung isa lalaki, na-meet ko na rin yun. Ay, pero sa totoo lang, pagkarating ko nga dito sa ospital, madami na rin ako na-meet ng mga Pilipino. And I'm so very proud at saka happy na talagang ang galing ng mga Pilipino. Kung saan mo makikita talagang mayroon. Ang bongga ng lola nyo. Ay ko, sakit. Good morning. Alas 6 na umaga. At nakakapag banyo na ako ng solo. Isang beses lang naman ako sinamahan ng Pilipino nating kababayan. Lalaki. At nakita ko nga ito. May bigay sila sa aking gift. Iniisip ko kung ano ito. Buksan natin. Tula Arnie. From breast clinic. Ano kaya ito? Breast? Breast o puso? Tignan natin kung ano laban. Kapalit ng aking dede. Kasi kunin na yung dede ko. Magagawin nila akong study model or gift to you. Silky pillow drain bag. Drain bag. Gagamitin din naman pala natin. Tingnan natin. Alam kung paano gamitin. Ay, ito pala yung nilalagay. Kasi ito yung ano gagawin ko dito? Yan, pillow. Ito yung nilalagay sa dito. Ito pala yung padding. Tapos may ganito. Condolence. Ito naman.
So, ano ito? Umayos ka. Every stitch I wish of comfort for you. Screw on with love by ito yung bag. Kasi meron akong ganito. Aray ko. Meron kasi lumalabas sa akin fluid. Ay. Naipit ko na. Ito. Papakita ko ba? Aray. Ayan o. Mga hanggang kailan kaya nakakabit sa akin. Okay. Ito kayang padding na ito kasya sa akin. Sinukat kaya nila ako. Naglalabasan pa yung mga bulak. Yan, dapat nakaganyan yan. Para hindi maglabasan ng bulak. Hi. Biglang dumating yung sunod na nurse ng Pinay. Indiana naman ngayon. At ang bait naman niya. Kasi nga sabi ko, gutom na ako. Ay binigyan ako ng sandwich. At ang sarap ng flavor. Flavor. Palaman. Ay okay. At talagang napawi ang gutom ng lola nyo. Ay talaga naman itong pang-massage pa ay hanggang sa paglabas ay hindi ko talaga tinanggal. Lolo is here. And tayo lalabas na ngayon. Aray ko. Iniintay ko na lang yung magdi-discharge sa atin. Ay, nakikita nyo ba yung mark sa liig ko? Ay talaga, napakadami kong drawing. And yes, sabi ko nga overnight lang stay natin dito at buti na lang naabot na ba itong nating pa-lunch nila. Our ulam for today is, ito yung mahalaga talaga. Ito, buksan mo na. Titira na lang kita. Oh. Tanan! Macaroni. Okay. Disappointed ka yata. Akala ko Ano kasi ito? chicken. Pero okay naman yung lasa niya. Parang may cheese, may bacon, tas may egg. And may toast bread. Si Lolo nang kumain nun. Tapos yung ating dessert, parang yogurt siya na may maple syrup. And paglabas nga natin ng ospital ay may pa-event dito ang mga Pinoy. Kasi nga Independence Day kahapon. So meron sila ditong patsanggi. At tayo bibili ng mga kakain pag uwi. Buti na lang merong ganito. Independence Day, kaya may event doon ang mga Pilipino. Ganda sana magpa-picture doon. Umarang ka pa ate. Sige pa. Sige pa, umarang ka pa. Oh, ganda-ganda doon sa park. Sa Redford are. Nasaan na si Lolo? Bibili daw siya ng pagkain. Where are you? Yun. Damihan mo ha. And so, ito nga, nakalabas na nga tayo sa ospital. At pupuntahan na lang tayo nung ang camera ko ay nasa bag. Dito na lang tayo sa cellphone. Siksik-liglig na naman ang cellphone ko pero naiihina ako. So, pupuntahan tayo ng nurse bukas yata. Tapos sunod ay sa isang linggo. Kasi siya yung maglilinis ng ating sugat. Tapos meron tayong i-monitor na fluid yung pinakita ko sa inyo kanina. Actually, kung mga anak ako dito, merong bibisita din sa aking midwife. Siya yung magpapaligo, siya mag-aasikaso sa aming dalawa. O di ba ang bongga? Ang social. Tapos, libre ka na nga ng anak, libre pa yung midwife na mag-aalaga sa'yo, at may bibisita pa siya sa bahay, tagaligo. Naging instant yaya. So, yun nga, ang galing. Hindi ko lang alam kung isang linggo ba gayon o kung kailan. Pero yung sa nurse na maglilinis ng sugat ko, parang 2 days
2 days siya pupunta. Bukas at saka after 1 week. Tapos 2 weeks naman yung punta natin sa doktor. Naiihi na talaga ako. Yun nga yung bali, tinanong ko na kung ilang session kami magtuturukan ng fluid na ipalalagay do sa akin sa expander ko na silicone. Kasi nga, papaliwanag ko na lang sa mga susunod kasi ang ating memory is siksik liglig. And get well soon. Get well soon myself. Siyempre, kahit na-confine tayo, hindi mawawala pictures. So, ito nga ang ating mga picture na nakuha sa ospital. At ito yung sinasabi kong laging nakakabit sa akin, mga 1 linggo yata yan. Yan nga yung magiging bag na sasalo ng ating mga discharge na fluid from sugat natin. Tapos meron diyang isang aparato, yung Pico, na yung kaliputi. Yan yung magsasaksyon ng sugat natin. Para nakahold siya, nakasealed yung ating sugat para hindi mabasa. And ayan nga yung sandwich na binigay sa atin. At magkatabi pa talaga sila. And syempre, more pictures. At bumili nga ako ng pambahay natin pantulog. At ito nga, una kong sinuot dito sa hospital para maganda na maitsura natin dyan, ano? And syempre, expected nyo na magpipictorial tayo dyan. And dyan na kayo at babalitaan ko na lang kayo sa mga susunod na araw. At syempre, happy lang. Go, go, go! Ay para saan bagat maaayos din yan at sana ang resulta ay benign lahat. Ay tinan mo gat, may Pringles na agad katabi.